Magandang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Carol from Iloilo. Matagal ko na pong balak na magpadala ng kwento sa inyo pero ngayon lang nagka-oras para gawin. Nangyari po ang karanasan kong to sa Guimaras nang minsang magbakasyon ako. Mga 10 taon na siguro ang nakakaraan. Kasama ko po ang pinsan kong lalaki. Sa kanya kasi ako nagpapasama noon para puntahan yung lugar ng kaibigan ko na kaklase ko rin sa kolehiyo. First time naming makapunta sa lugar na yon. Kaya naman medyo nagkalituhan kami doon sa daan. Hindi ko naman akalain na masukal pala yung papunta sa kanila. At ang palatandaan lang namin na nasa baryo na kami ay ang pangalan na nasa arko na hindi ko na lang po babanggitin ang lugar para na rin sa privacy ng mga naatira doon. Dahil sa ngayon ay tahimik na ang lugar. Ang akala ko talaga nun, sir, ay kabisado na ng pinsan ko ang lahat ng pasikot-sikot sa lugar. Yun pala ay bihira din siyang maapunta doon sa bahaging yon ng Guimaras. Sa lawak ba naman ng Buena Vista? Napapaligiran to ng mga bundok at dagat. Sobrang ganda ng nadaanan namin dahil papunta pa lang kami at maliwanag pa ang daan. Pero nung inabutan na kami ng dilim at hindi pa rin namin natutuntun yung lugar ng kaibigan ko, ay nakaramdam na ako ng kilabot. Sobrang tahimik na kasi ng lugar at ang layo-layo pa ng mga kabahayan. Nakaramdam na rin ako ng inis sa pinsan ko dahil alam kong hindi niya talaga alam yung lugar pero hindi pa rin niya inaamin. Kalma lang daw ako. Ang nakakabuisit pa nun ay wala pang signal sa parating yon ang pinuntahan namin kaya hindi ko matawagan yung kaibigan ko. Sinabi ko sa kanya na bumalik na lang kami pero ang sagot niya andoon na raw kasi kami kaya tumuloy na lang. Kaya hinayaan ko na lang siya dahil mukhang alam naman talaga ng pinsan ko yung dinadaanan namin. Pero inabot na nga kami noon ng ilang oras at hindi pa namin nakikita yung bahay ng friend ko. Tanging headlight na lang ng motor ang nagsilbing ilaw namin. Sobrang dilim ng paligid. Napahinto pa kami nang mapansing dead end na pala. Nahampas ko talaga yung pinsan ko sa balikat. Mahina siyang napamura nang tiningnan niya yung paligid. Puro malalaking puno ng mangga. Tinanong ko siya kung kung makakarating pa ba kami sa bahay ng kaibigan ko o kailangan na naming bumalik. Ang masama pa, hindi na raw niya alam yung daan pabalik. Ngayon lang daw siya naapunta sa lugar na yon. Grabe yung inis na naramdaman ko. Paulit-ulit ko siyang tinanong kung bakit di niya sinabing di na pala niya alam yung lugar na yon. Sinunod naman daw niya yung sinabi ng kaibigan na direksyon. Pero nagtaka siya kung bakit dead end na. Naghanap muna kami noon ng pwedeng masilungan dahil nag-uumpisa ng umambon. Lalo akong nangilabot noon nang mapatigil kami sa isang malaking puno. Iba-ibang tunog kasi yung narinig namin. Medyo lumalakas pa noon ang ulan at nababasa na kami. Nang may bigla na lang dumaan doon sa harapan namin. Sobrang bilis noon, sir. Akala ko nga aso pero ang laki naman noon. Para na nga siyang kasing laki ng tao. Pero imposible namang ganung kabilis na dumaan sa harapan namin. Wala pa kaming dalang flashlight noon. Palobat na rin yung cellphone ko. Yung pinsan ko naman, sira yung cellphone kaya hindi na niya dinala. Halos mangiyak-ngiyak na nga ako noon sa takot at kaba dahil ginabi na kami at nasa gitna pa ng kawalan. Nang medyo tumila na ang ulan, sinabi kong bumalik na lang kami. Basta wag lang kaming magstay doon. Nagbiyahe na ulit kami kahit na medyo maambon pa. Sa wakas, nakalabas rin kami noon sa nilikuan namin pero wala pa ring signal. Marahan lang yung patakbo noon ng pinsan ko dahil maputik ang daan. Nagulat pa ako noon nang bigla siyang mapahinto. Malutong talaga siya nung napamura, sir. May isang napakalaking hayop noon na humarang sa dinadaanan namin. Maniwala kayo o sa hindi, ay bigla na lang itong tumayo na parang isang tao. Nanginginig pa ako nung napakapit sa damit ng pinsan ko. Naramdaman ko rin na hindi siya gumagalaw. Grabe na yung takot na naramdaman ko. Noon lang ako nakakita ng isang nilalang na ubod ng laki, ubod ng itim ang balat o balahibo yata yon dahil nangingintab sa ilaw ng headlight. Pero mas kinilabutan talaga ako nang makita ko ang 2 pares sa mga matang yon na pulang-pula. Pareho kaming hindi nakapagsalita at nakakilos ng pinsan ko. Napapadiin na nga yung hawak ko noon sa pinsan ko.
Naramdaman niya siguro kaya napapiga siya sa manibela. Sunod nun ay napahigpit na lang yung hawak ko sa damit niya nang paandarin niya yung motor. Napansin kong bigla na lang nawala yung nilalang na yon nang patakbuhin na ng pinsan ko yung motor. Nang makaalis na kami ay saka ko palang nun naramdaman na parang may naasunod sa amin sa likuran. Nakurot ko pa yung pinsan ko nun at sinabing bilisan pa niya yung pagpapatakbo dahil sinusundan kami ng malaking hayop. Di ko alam kung aso, kalabaw o ano yon. Ang bilis itong tumakbo at muntikan pa nga kaming sumemplang ng pinsan ko. Siguro mga alas 10 o alas 11 na yun ng gabi. Hindi na namin namalayan yung oras. Sa bilis ng patakbo ng pinsan ko ay naarating kami sa parang bayan. Tahimik na nun at sarado ang lahat ng pwesto. Wala na yung sumusunod sa amin pero hindi pa rin nawala yung takot ko nun. Sa sobrang tahimik ng hinintuan namin ay rinig ko ang paghinga naming dalawa. Alam kong takot na takot din siya. Napatingin ako sa cellphone nun at tanda kong mag-aalas 12 na ng madaling araw. Paubos na ang battery ko. Sunod-sunod na pumasok yung text ng kaibigan ko. Hinahanap niya kami. Saka pa lang ako nakapag-reply at sinabing nasa isang bayan kami. Naghanap pa kami ng tindahan na may nakalagay na address. Buti at may nakita ako at sinend ko yon sa kaibigan ko. Nang bigla siyang tumawag, hindi ko na nasagot at namatay na ang battery. Pinagpray ko na lang na sana sunduin niya kami. Ilang minuto din ang inilagi namin noon dun sa pwesto sa may palengke. Nakikiramdam pa rin kami dahil baka nandun pa yung hayop na yon. Nang may huminto na tricycle sa harapan ng palengke, nakahinga na ako ng maluwag nang makita ang kaibigan ko. Alalang-alala siya. Tinanong niya kami kung saan ba kami nasuot at di na kami nakarating sa kanila. Sinabi kong dumiretso naman kami sa sinasabi niyang daan. Tinuro niya kami kung saan ang daan papunta sa kanila at napaamot na lang ang pinsan ko noon dahil maling daan pala ang nalikuan niya. Wrong turn o maling liko kumbaga. Natawa na lang yung kaibigan ko noon at sinabing dead end ang dulo noon. Kagubatan na raw yun papunta. Puntahan yun ng mga nag-hiking. Pero wala na raw pumupunta doon nang kumalat ang balitang may tinambangan daw doon nang di malaman na klase ng nilalang. Hindi malinaw sa kanila kung ano ang nanambang. Maaaring aswang o kapre. Napamura na lang ako noon at nagkatinginan kami ng pinsan ko. Saka namin kinuwento sa kaibigan ko yung naranasan namin nang maarating na kami sa kanila. Buti na lang daw at di kami sinaktan ng nilalang na yon. Sabi ng tatay ng kaibigan ko, baka daw ayaw lang ng nilalang na yon na may pumupunta doon sa lugar. Kaya aswang, kapre o ano pa man yon. Grabe talaga yung dinulot na kilabot nun sa amin ng pinsan ko. Hello po sa lahat. Gusto ko lang po munang sabihin na hindi ako gaanong magaling magsalaysay o magsulat ng kwento. Kaya kayo na po sana ang bahalang umayos o umintindi. Kayo na po ang mag-adjust. Ako si Hazel, 29 years old, taga Tarlac. May ka-live-in po ako dati na kasamahan ko rin sa trabaho. Sinama niya ako magbakasyon noon sa kanilang probinsya, somewhere in Visayas. Isang araw noon ay niyaya niya akong sumama sa kanya sa isang resort. Birthday daw ng tropa niya. Hindi ako pumayag noon dahil sa nag-iisang dahilan. Bukas po ang third eye ko kaya bihira akong pumunta sa mga lugar na hindi ko abisado. Gabi pa naman magsisimula ang party at magmomotor lang kami. Kaya nauwi sa away ang hindi ko pagpayag. Kesyo KJ daw ako. Sana hindi na lang daw ako sumama papunta sa kanila kung nasa bahay lang din ako. Hindi ko masabi sa kanya ang dahilan nun dahil alam kong pagtatawanan niya lang ako o kaya sabihang mababaw. Una pa lang kasi nang magkakilala kami ay kontra na siya sa paniniwala kong totoo ang mga multo. Hindi siya naniniwala sa mga ganun kaya nga hindi ko siya nakakausap tungkol sa mga bagay na yan. Ang hirap lang dahil dapat siya ang una kong napagsasabihan pero hindi ganun ang kaso. Pagkatapos ng mahabang away ay napilitan na akong sumama sa kanya.
ayoko namang sabihin ng mga tropa niya na pinagbabawalan ko siya o ayaw ko sa mga to. Habang nasa biyahe kami ay tahimik lang ako. Gusto kong itanong sa kanya kung ano ba talaga itong resort na pupuntahan namin. Siya na rin kasi mismo ang nagsabing matagal na nang huli siyang makauwi o mapadpad sa lugar na yon. Kaya marahil marami na rin ang nagbago. Sa messenger lang din siya nakatanggap ng imbitasyon. Sinabi lang sa kanya ang pangalan ng resort. Saka lang niya naisipang magtanong noon kung saan ang daan nang malapit na kami. Pero hindi na naka-online yung mga tropa niya. Baka ako walang signal sa resort. Maya-maya ay may nakontak naman siya. Sinabi nito sa akin na okay na raw. Alam na niya ang daan. Sa totoo lang ay sobrang creepy ng dinadaanan namin. Mapuno, tahimik at bihira lang ang madaanan naming poste na may ilaw. Kaya pag sa madilim na parte na kami ay napapapikit na lang ako. Napapahigpit din ako sa pagyakap ko sa bewang niya. Kulang-kulang 1 oras din ang binahe namin nang makita na ang arko ng resort. Pagpasok sa makitid na daan ay may 2 likuan sa unahan. Hindi nagdalawang isip na lumiko ang partner ko noon sa kaliwa. Natuwa siya nang makita na yung lugar. Wala pa rin daw pinagbago dahil ganun pa rin daw noong namamasyal sila. Dumami lang daw ang mga pamamahay. Nang maarating kami sa dulo, ay may isang makitid na daan na papasok. Baka yun na raw ang daan papuntang resort. Sa isip-isip ko noon ay hindi siya sigurado pero hinayaan ko na lang dahil baka pag-awayan lang namin. Tinuloy-tuloy lang namin ang makitid na daan na yon. Nang kinalaunan ay nabungaran na namin ang baybayin. Nakahinga ako ng maluwag nang masigurong andoon na kami sa resort. Pinasok na ng nobyo ko yung motor sa maliit na gate na bakod. Pinark niya tapos naglakad na kami. Mabuhangin na sa nilalakaran. Hinanap namin kung may grupo na nag-iingay pero wala kaming narinig. Tatawagan na sana ng nobyo ko ang kaibigan niya nang mapansin niyang nawawala-wala yung signal. Nakontak naman niya nang tawagan niya ito. Nagkausap sila pero sa palagay ko ay hindi sila magkaintindihan dahil nga pa wala-wala yung signal. Ang sabi niya sa akin ay may malapit daw doon na bahay na yari sa semento. Andun daw sila. Hinanap namin at may nakita nga kaming bahay pero madilim yun. Hinila ako ng nobyo ko papunta. Pasukin daw namin dahil baka pinaprank lang kami ng mga tropa niya. Iba ang lamig na nararamdaman ko. May hatid na kilabot. Sinabi kong wag na kaming pumasok dahil mukhang hindi yon ang bahay na tinutukoy nila. Pero hindi siya nakinig. Nang may maramdaman akong parang may dumaan sa likuran ko, namigat bigla yung batok ko. Napamura ako ng mahina nun. Napalingon sa akin ng nobyo ko at tinutok sa akin ng flashlight ng phone. Alam kong naiinis na ito kaya tumahimik ako. Nang may nagkalansingan noon sa isang parte ng bahay, dali-dali niya akong hinatak papunta sa kusina. Nakita naming naggagalawan ang mga naasabit doong sandok na mukhang luma na. Sumunod nun ay sumarado ang pinto sa harapan. Nagsalita na siya noon at sinabing wag nila kaming takutin. Magpakita na sila. Hinanap namin ang switch ng mga ilaw noon. Nang pindutin ko ay hindi umilaw. Lahat yata ng switch noon ay pinapipindot na namin pero walang nag-on. Doon na ako kinilabutan nang mapansing walang bumbilya ang nakalagay sa mga ilawan. Sinabi ko sa kanya na wala talagang tao doon at lumabas na kami. Litong-lito siya nang sabihin niyang may nakita siyang tumakbo paakyat ng hagdan pero parang hindi daw sumasayad ang mga paa nito. 2 palapag ang bahay na yon at sa totoo lang ay parang haunted house na nga yun. Naghanap kami ng signal. Tinext niya yung kaibigan niya. Sinabi nitong 1 palapag lang daw ang bahay na narentahan nila at maliwanag daw doon. Hindi daw nila kami pinaprank. Alam kong doon na nakaramdam ng kilabot ang nobyo ko. Dali-dali niya akong inakay na sumakay ng motor. Namali daw kami ng nilikuan. Nang matumbok namin ang tamang lugar ay sinalubong kami ng mga tropa niya. Agad bungad ng isa, "Gagi pre, matagal nang abandonado yung resort na pinuntahan nyo."
Nakalimutan kong sabihin na nilipat na tong resort na to sa ibang daanan. Akala daw nila ay alam ng boyfriend ko dahil nga taga doon siya, pero naligaw pa rin kami. Nagtanong sila kung anong pakiramdam nang makapunta kami doon ng gabi, gayong may bali-balitang may nagmumulto sa bahay na yon. Minasaker daw kasi yung may-ari noon ng bahay at yung pamilya nito, kaya binago at nilipat yung resort. Sa totoo lang, Sir Bob, ayoko nang isipin ang mga nakita ko doon. Hindi na rin ako nagkwento dahil for sure hindi rin maniniwala ang boyfriend ko. Pero sa gulat ko, siya na mismo ang nagkwento. Lahat ng naramdaman ko ay sobra pa pala doon ang naranasan niya. Kaya nagmadali na siyang umalis na kami dahil sa may bintana daw ay may nakita siyang nakadungaw na babae. Yung nakita niyang taong umakyat sa hagdan, para daw yung walang ulo at nakalutang. At ang nakakakilabot daw sa lugar na yon ay nung nakasakay na daw kami ng motor paalis doon, nakita niya sa side mirror na may sumusunod daw na parang anino. Kaya pala ang bilis ng patakbo niya noon kahit makitid ang daan. Simula ng pangyayaring yon ay pinaniniwalaan na niya ang mga kinukwento ko tungkol sa mga multo. Yun lang, after 1 year ay naghiwalay din kami. Siguro, hindi lang talaga kami compatible dahil panay din ang away namin. Ito lang po muna ang kwento ko sa ngayon, Sir Bob. Sana po ay mabasa ninyo. Ako si Rowel at ito ang karanasan namin ng asawa ko kung ba't nasabi kong biglang liko. May lakad kami nung magbabarkada kasama ang mga asawa namin. Miyembro kasi kami ng mga riders sa bayan namin at itong pinuntahan namin ay medyo malayo na sa amin. Kumbaga, dadaan kami ng ilang bayan bago makarating. Nakahiligan naming mag-camping tuwing weekend. Dati ay sa malapit lang kami, pero nung tumagal ay pinasya naming sa malayo naman. Bundok ang pinasyan naming puntahan. Hindi naman yung matarik pero medyo mapuno lang. Sikat daw ito sa lugar na yon dahil maraming nagka-camping. May malinis na ilog din doon at mula roon ay tanaw ang kabilang bayan. Mataas na bahagi yon kaya naman kayang akyatin ng motor kaya nasabi kong hindi matarik. Kamalas-malasan ay nasiraan kami at nahuli sa kanila. Akala ko ay madali lang maayos ang sira ng motor ko pero inabot na kami ng ilang minuto nun. Tinawagan ko sila na susunod na lang kami. May mapa naman akong dala. Hindi pa kasi uso nun yung mga Google Maps o Waze dahil wala pang smartphones. Mga dikipad na cellphone lang yung gamit namin nun. Nang maayos ay agad na kaming sumunod. Yung asawa kong pinahawak ko ng mapa nun. Ayos naman ang biyahe namin at naabutan namin ang mga kasamahan namin doon sa bayan. Nang makarating kami sa mismong bayan ay nagbanyo ang asawa ko. Nauna kami noon magbiyahe. Mga 10 metro din yung layo namin sa nakasunod sa amin. Binilisan ko pa nga noon ang pagpapatakbo nang biglang magsalita ang misis ko na liko daw kami sa may kaliwa. Tinanong ko pa nga siya kung sigurado siya. Oo daw dahil yon ang nasa mapa. Kaya ayun, biglang liko kami. Nagtaka ako noon ng ilang minuto na at binagalan ko na nga ang pagpapatakbo ay wala pa rin ang mga kasamahan ko. Hindi na sila nakasunod sa amin kaya tinanong ko ulit yung asawa ko kung tama ba talaga yung nilikuan namin. Oo nga raw. Huminto muna ako noon para hintayin ang mga kasamahan. Pero ilang minuto pa ang lumipas ay wala pa rin sila. Tinawagan ko rin sila noon at matagal pa nga bago sagutin. Nagtaka sila kung nasaan na kami. Bigla na lang daw kasi kaming nawala. Sinabi ko namang may nilikuan kami. Tiningnan daw nila yung mapa at medyo malayo pa naman daw ang lilikuan. Napatingin ako sa misis ko noon at kinuha ang mapa. May likuan nga doon pero malayo pa nga sa kinaroroonan namin. Napalakas ang boses ko noon at nainis kaya pinasakay ko siya ulit. Malayo pa naman ang nalakbay namin. Nang tingnan ko ang mapa ay may intersection sa dulo. Kung didiretsuhin namin ang daan yon ay lulusot din kami sa dadaanan nila.
Kaya imbis na bumalik noon ay diniretso ko na lang ang daanan na isang malaking pagkakamali ko. Ganoon na lang ang pagsisisi ko noon nang maarating kami sa dulo dahil wala nang daanan doon kundi ilog na ang nakabungad. Tinawagan ko sila noon at sinabi na nakita ko na yung ilog. Sabi ng kasamahan naming naapunta na doon ay may daanan daw doon na maliit. Diretsuhin lang daw namin yon dahil yung campsite na ang bungad. Meron ngang daan doon, boss, pero di ko naman akalain na ganun kasukal. Gubat na yon. Nagbiro ako noon na baka makasalubong kami ng mutant sa wrong turn. Nahampas pa ako ng asawa ko. Siya naman kasi ang may kasalanan kung ba't kami nalusot doon. Hapon na yon at medyo makulimlim pa. Sinabi niyang naiihi na naman daw siya kaya tinitimpi ko na lang yung inis ko. Umihi siya noon sa isang puno. Sinabihan ko pa nga siyang magtabi-tabi at baka manuno. Sa wakas, nang lumipas ang ilang minuto ay bumungad na sa amin ang campsite. Natanong pa kami ng mga kasamahan ko kung ano raw yung nangyari at ba't kami naligaw. Hindi ko na sinabing dahil sa misis ko. Nang lingunin ko siya noon ay namumutla siya. Tinanong ko kung anong nangyari. Bigla daw sumakit ang binti niya. Nang tingnan ko ay medyo namamaga ngayon. Tinanong ko kung napano siya pero hindi niya alam. Hindi siya pinutulog ng binting yun. Sobrang kirot at parang sinisipsip sa loob. Kinabukasan, nagulat na lang kami nang dumoble ang laki nun. Dahil sa nangyari ay napauwi kami ng alanganin. May nagsuwestiyon nun na unahin daw namin na mapatingnan siya sa albularyo dahil medyo kakaiba ang kaso ng misis ko. Buti na lang at sinunod namin siya. Nalaman naming may natapakan daw siyang elemento doon sa may ilog. Napag-alaman din namin na iniiwasan daw yung bahaging yun ng ilog dahil marami raw naatirang elemento doon. Hinaplusan lang daw yun ng parang langis ng manggagamot. At ilang araw lang ay gumaling din ito. Buti na lang din at magaling yung napuntahan naming manggagamot. Simula nun, boss, hindi ko na pinahawak si Mrs. ng mapa para hindi na maulit yung magbiglang liko at makainkwentro ng mga elemento. Buti na lang din sa panahon ngayon ay uso na ang mga GPS, Waze at Google Maps. Nangyari po ang karanasan kong to sa Gimaras. Ay kabisado na ng pinsan ko ang lahat ng pasikot-sikot sa lugar. Yun pala ay bihira lang siyang maapunta doon. Kung ano ang nanambang, maaaring aswang. Dahil mukhang hindi yon ang bahay na tinutukoy nila. Tinawagan ko sila na susunod na lang kami. May mapa naman akong dala. Di pa kasi uno nun. Hindi pa kasi uso nun. Napalakas ang boses ko nun at nainis. Kaya pinasakay ko siya ulit.